Buenos dias, damas y caballeros. With the Manila, Metro Manila skyline behind us, I greet you all again. Good morning and welcome back. Welcome back to the VAT channel. Okay, dito tayo sa lugar na naman na wala pa gaano bahay kasi ayaw natin mabulabog yung mga neighbors natin. Hindi tayo pupunta sa mga lugar na marami ng bahay. Baka irereklamo tayo sa village association. Okay, so mukhang confirm yung unang vlog natin, naalala nyo. Ganito rin ginawa din natin sa Walk the Talk, kung saan sinabi natin na mukhang kaya nilalaglag na nitong si Boying Remulla, itong si Speaker Martin Romualdez along with Chis Escudero, na sinabi ni Boying na kakasuhan na sa plunder and conspiracy to commit plunder ay dahil parang natunugan rin na Malacanang na parang nagsanib puwersa na itong si Romualdez sa dati niyang mga kalyado na mga Duterte group. Kasi ito nga rin daw si former Speaker Martin Romualdez ay nabalitaan na rin may sa mga sources niya dyan sa ombudsman na tutuluyan na talaga siya. Kaya to stop this, yun, nagsanib puwersa siya kina Sara Duterte. O yan, sabi natin noon, di ba? Sabi natin baka kaya nagalit si Boying dito dahil trinaydor niya ang pinsan niya. So ganun, parang ganun nga. Nagsanib puwersa siya kina former President Gloria Macapagal-Arroyo para palitan si Boji D as speaker, and then Gloria Macapagal-Arroyo will be installed as speaker para maka-achieve sila ng twin purpose. At ito ay yung para mapigil nila yung impeachment hearing, if not sa level ng committee na too late na, ay ipigil nila sa plenary. Kumbaga they will stop the Marcos allies to gather 105 to 106 votes or 1/3 of the House para i-refer yung impeachment sa Senado for trial. So that's what they will do. O kaya kung kaya nila sa committee level pa lang ay gumapang na sila so that makuha nila yung majority sa 50-member Justice Committee for them to rule na walang probable cause to forward the impeachment complaint sa plenary ng House for voting. So two-way gagawin nila yan. So and also after the 1-year ban, yun, they will support the impeachment. May magpa-file ng impeachment complaint and they against President Bongbong Marcos, and they will support that para bago pa man yung 2027, para hindi na kailangan dumaan tayo sa eleksyon. Kung hindi, i-replace na lang ni Sara Duterte si President Bongbong Marcos kung ma-impeach ito sa 2027, and then Sara can
can run pero ensured ng victory niya all the more. Lalo na kung gagawin niya yung parang style GMA ito, PGMA eh. Yung na-serve yung termino remaining years ni former President Joseph Estrada, and then kaya naging parang longest serving president siya, mga 9 years eh. More than 9 years. Ha? So ganun rin si Sara. Ha? At syempre with her controlling the government, paano siya matalo sa 2028? So yun daw ang yan ang umuugong ngayon, ha? Sa House, at yung mga kaibigan natin, mga reporters kumukover dyan, kino-confirm ito. Kasama na yung kaibigan natin si Jonathan Liwanes na meron rin kumukover rin yan ng House of Representatives for the business world. Meron rin siya ng hagip ng mga balita na ganito nga ang possible scenario dyan sa House. Kasi yung mga operators ni Romualdez parang gumagalaw na in support of the ouster move or coup d'etat ops of Gloria Macapagal Arroyo. So yan, kasi after all, ito naman si Romualdez ay DDS naman talaga ito, kaya nga naging majority leader siya, second in command doon sa House of Representatives. Kumbaga sa kanya talaga, he holds the power for the speaker, ganon. So and later on naging campaign manager ni Vice President Sara Duterte. So kumbaga ito, mga grupo na ito ay hindi na ibang tao sa kanya. He really belongs to this group. Kaya this explains why bigla na lang from out of the blue, kaysa sorpresahin tayo with the case, kaagad inanunsyo na ni Boying Remulla na kakasuhan nila for plunder pa, conspiracy to commit plunder na non-bailable. So sa akin ang dating nito ay it could only be due to the fact na baka matagal na nila natunugan itong coup d'etat ops nila Gloria Macapagal Arroyo, Sara Duterte, and aided by Romualdez. Kaya gumagalaw na rin nila. Inunahan na nila si Romualdez na sige, ituloy mo yan coup d'etat, suportahan mo yan coup d'etat, ikulong ka namin. So sana lang ituloy nila. Baka idaan na naman tayo sa pambubudol ni Boying Remulla na panakot lang yung warning niya o yung announcement niya ukol sa pagpa-file ng plunder case kay Romualdez at saka kay Chis Escudero. Sana matuloy man, or ngayon medyo naudlot yung coup d'etat kasi coup d'etat ops kasi 30 members lang ang na-convince nila para sumali sa kanila, samantala 160 members ang target nila. Pero kahit hindi man, kahit naudlot ang ops na yun, sana tuloy pa rin yung filing by May. Kasi na talaga mas mawawala talaga credibility itong Marcos administration kung by May sasabihin wala kami nakitang malakas na basehan laban kay Boying Remulla, kaya si Chis na lang kakasuhan namin. O baka worse, baka sasabihin wala kami, balak sana namin kasuhan si Chis at si Boying Remulla, pero wala kami nakuhang ebidensya. Naloko na, nabudol-budol naman tayo. Pero let's hope that will not happen.
Let's hope, cross our fingers. So yun ang nakikita natin scenario dyan and confirmed by our sources sa house. So things will unravel. We will know for sure kung kwan lang ba, nag-create lang ba ng scenario at nag-issue lang ba ng warning si Boeing kay Romualdez, or totohanin na talaga yung pag-file ng kaso sa kanya. And we'll also know kung tuloy ba yan impeachment, na yan, kudeta na yan, when Congress resumes session on March 3. So for now, hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.